diha nga mubiya na si Jesus uban sa iyang mga tinunan o sa dakong panon sa katawhan, may buta nga ginganlag Bartimeo, anak ni Timeo, nga naglingkod o nagpakalimos daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga kadto maudi ay si Jesus nga taga Nazaret, miingon siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Daghan ang mikasaba o mipahilom kaniya. Apan misamot hinuon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Mihunong si Jesus ug miingon, tawga siya. Busa gitawag nila siya, giingna nila ang buta. Paglipay, tindog, kay gitawag kaniya. Ug giwakli niya ang iyang kupo, milokso siya, ug miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya, unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta, magtutudlo. Gusto unta ako nga makakita pag-usab. Ug giingnan siya ni Jesus, lakat na ang imong pagtuo, nakaayo kanimo. Diha nakakita ang buta ug bikuyog kang Jesus. Ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Siguro naka-experience na mo nga sa inyong kinabuhi, gusto mo mosyagit tungod sa kalisod sa inyong kinabuhi nga mura mo og kamura, wa kay kapaingnan, wala kay kapangayuan og tabang, mura kag nasa kangit-ngit nga ikaw ra ang nagtikaw-tikaw. Mura kag nasa lawak o sa kwarto nga ikaw ra wa kay kaistorya. Nagmingaw ka, nasubo ka, bugat imong problema, way maminaw nimo. Mao na nga ang imong gibati, helpless kayo ka. Mao kini mga igsoon ang gitawag nato, you are spiritually in darkness. Sa atong ebanghelyo, adunay usa ka buta, Bartimeo ngalan, anak ni Timeo. Sa pagkadungog niya nga si Jesus moagi, unsa iyang gibuhat, misyagit siya, gibuyag siya, kaya nagsaba-saba naman siya, gibadlong siya, giharangan siya, pero nituyok hinoon o nagsamot og saba-saba, nangitag paagi nga siya madunggan, wa papugong ni padayon sa pagsinggit, Jesus, anak ni David. Usa ka buta, pagkabalo nga naa si Jesus, mabutay si Jesus, timan mga igsoon, kini siya buta. Ang iya lang, nakadungog siya. Mauna nga, gigamit niya ang iyang dunggan sa pagsunod
o sa pagkuha sa atensyon sa atong Ginoo. Lisod baya kayo, kay di ba siya patakag damag, kay madugmo niya siya. Ang iya lang pangdungog, ang iyang gigamit, kung asa ang Ginoo. Ug unsaon sa Ginoo nga makadungog, usab kaniya. Padayon ang iyang pagsinggit. Mura siya naa sa lawak, nga siya ray usa, nga magsyagit-syagit, nga puhon, madunggan siya. Kay wa man siya kabalo, ug wa man siya kakita, kinsay tao sa gawas. Ang usa kabuta, persistent kayo sa iyang gibuhat. Wa mahadlok. Sa Tagalog pa, buo ang loob nga mubuhat, musyagit, kay gibadlong na baya siya. Ug ang Ginoo nakadungog kaniya. Nakabalo og unsay iyang mga gipangbuhat. Mao na giingnan niya ang iyang apostoles, paduula siya. O sa pagduol, gipangutana siya sa Ginoo, unsa may ipabuhat mo kanako. Nangutana ang Ginoo, unsa may ipabuhat mo kanako. Ug ang buta mitubag, magtutudlo gusto unta ako nga makakita pag-usab. Ang Ginoo miayo dayon kaniya ug giingnan dayon siya, lakat na ang imong pagtuo, nakaayo kanimo. Nasa ato pa ang Ginoo kabalo na kung kinsa kani si Bartimeo. Ug unsa iyang gibuhat. Kay giingnan man dayon, lakat na. Ang imong pagtuo nag-ayo kanimo. Sa ato pa, sa pagkadungog sa Ginoo, sa iyang gibuhat nga nagsyagit-syagit siya, sa pagkabalo sa Ginoo nga bisag buta siya, nangita siyang paagi nga makalusot para musyagit og padayon, para makadungog ang Ginoo. Dako na kay ng puntos sa Ginoo. Kay didto makit-an sa Ginoo na kining tawhana gyud ay dako kay pagsalig kanako, kining tawhana di ay dako kay pagtuo kanako, kining tawhana di ay kabalo na kung muduol kaniya ang Ginoo, maayo siya. Dako kaayo ang pagtuo sa buta. Muna pag-ingon sa Ginoo, unsa may buhaton ako nimo? Pagtubag sa buta, gusto unta ko makakita pag-usab. Lakat na. Ana dayon ng Ginoo. Inana kadali ang gibuhat sa Ginoo kaniya. Tungod sa mga nahibaw ana sa Ginoo, bahin kaniya. Kinsa siya, unsang iyang gibuhat. Maigsoon, aduna kita yung mga 5 ka senses nga gusto natong mo'y atong gibuhat para makapuyo kita ning kalibutanag maayo. Aduna kitay sense of seeing, our eyes, sense of smelling, our nose, sense of taste, our tongue, sense of hearing, our dunggan, ugay kalima, sense of touch. Pinagi sa atong kamot. Sa karon nga ebanghelyo, gitagaan nato og importansya ang atong mata, ang atong nakita. Gitagaan nato og importansya nga importante kayo ang mata, kay mabuta kita, maglisod gayud kita. So,
unsa may implication niini sa atong ebanghelyo nga nadungog karon. Dili lang mga igsoon ko ang pagkabuta bahin sa wala kitay nakita. Diingon ang buta magtutudlo, gusto unta ako makakita pag-usab. So, kung sa pisikal, nakakita siya kaniadto, nya nabuta siya. Kanya karon gusto niya makabalik ang iyang pananaw. So, dili siya by born or by birth, dili siya buta. Nakakita na siya. Pagkatao niya, nakakita na siya. Nabuta lang siya. O gusto siya mubalik ang iyang pananaw. Mao kana sad ang giingon ko kanina nga daghan usab ang mga tao nga dili lang buta physically, mas daghan ang mga tao nga buta spiritually. Kay ang gipakita, ang nagpaayo baya sa buta, nga buta physically, mao ang side sa iyang spirituality, ang iyang pagtuo. Ug didto siya giayo sa Ginoo. Sa atong kinabuhi karon, daghan kayo kitang spiritually blind. Sa akong gingon ninyo, muratag nasa lawak, ngit-ngit, gusto tang musyagit, na hopeless kita, depressed kita kaayo, mura og wa nay pag-asa ang atong kinabuhi. Tungod sa kangit-ngit, mura kita og spiritually blind. Matod pa ni St. John of the Cross, there is a lot of problems. Daghan kay mga problema. Lain-lain ang mga problema. Ang Ginoo, wala magwala nining problema. Pero gitagaan kita o hakahayag nga unsaon pagsulbad nining problema. Muna ingon na St. John of the Cross. Muna nga sa atong kinabuhi, ngit-ngit kayo sa atong kwarto, ngit-ngit kayo sa atong lawak. Gusto ta mo syagit, kay way murag walay maminaw, tungod sa bugat na kaya atong gibati, daghan na kay tag problema. Wa natakasabot ning atong kinabuhi. Ni ampo ka sa Ginoo. Og ang unsay gihatag sa imo sa Ginoo, dili nga mawad-an na kag problema. Kay bisag unsaon pa mga igsoon, mintras buhi pa kita nining kalibutana, daghan kayong mga problema. Ug magsunod-sunod ang mga problema. Pagkauman sa usa, ni naman sa ilain. Ana, ang gihatag kanato sa Ginoo, usa ka kahayag ug unsaon nato nga makapadayon kita nining kadlibutana nga bisag daghang problema makasigi kita tungod sa kahayag nga gihatag kanato sa Ginoo. Sa ato pa, God, in spite of many problems that we have, He is present. Especially when we are spiritually blind. Don't you worry. God will give us light. And that light is Him. Siya. Ang suga
maghatag kanato og pag-asa. Mura ba og nangutana kita, ano sa manimo maning pandemya? Mura tag maglipay-lipay na karon, no? Kay niagi na ang Delta sa province sa Cebu, nagkaubos na. Abot ka sa Toledo, pila na lang, pero nagkaubos gyapon. Bisag sa NCR, nagkaubos na sad. Pag-abli na ko sa TV, basi daw mo abot na sila sa level 2, gikan sa level 4, karon level 3, basi daw mag-level 2. Pero gahapon naa naman say Delta AY 4.2 ba to? Pero wa pa kasulod sa Pilipinas. Unsa naman sad ni? Lain na sad ni da. Ang ato na lang, wa pa daw kasulod sa Pilipinas. Na, atong mga alagan, mugawas-gawas, musulod Pilipinas, sig magdala na sad ay. Mo na. So sa ato pa, God give us the light. In spite of this pandemic, God give us the light that we can live in this pandemic. So matod pa sa uban, dugay ni mawala ang pandemya. But learn to live your life fruitful in this COVID-19 situation. Learn how to live your life. So muna, ang problema, dili mawala. Dili na wadon sa Ginoo. Ang ihatag kanato sa Ginoo, ang suga nga siya mismo ang suga para mabuhi kita nining kalibutana. Nga siya mao ang atong dangpan. So ang problema, ang dakong problema mga igsoon ko, dili ang sa physical side sa atong pagkabuta, kundili ang atong spiritual side sa atong pagkabuta. Amen? Daghan kayo ang nangabuta nato bahin sa spiritual. Labi na karon o kaniadto itong una pag yung pagsugod sa COVID-19, daghan kayong gipang-uhaw na sa spiritual nga butang. Magmisa media sa Adoration Chapel, na may tao, kay na shadow ba? Na may tao. Kay ang mumisa pare raman, si Brad sa Lampara, sa Kristan, o mubasa. Nya sa gawas, na may shadow, na may tao. Buhat sa tao, kung kanimoy glass, marga na ba? Kani glass, no? Gi ung-ung niyang ang iyang dunggan ngadto. Unsa ang gibuhat? Bisag diwa sa kasulod, mura siya ni Simba, giba, iya lang gipaminaw ang misa tuwa sa sulod. Ingon ana ang iyang spiritual needs. Gabisag badlungod, ayaw lagi mo diha, bawal kamera, gahay gyud ulo. Iung-ung gyud ang dunggan para makadungog lang misa. Unya nibalhin mi diri mumisa para gwapo na view. Sus, nagkadaghan mang tao sa gawas. Simba. They were spiritually blind during the time of pandemic o kasagsagan o kataas sa pandemic. And they want Christ. They want a light to shed, to give light to their
spiritual blindness nga dugay na kayong silang nagantos nga wala sila kaampo kasimba. Ang kahadlukan nato karon mga igsoon ko nga karon medyo okay na kita. Ang akong kahadlukan basig moingon na lang ta di na sad ta mo simba oy kay anyway okay naman manuroy na lang ta. Instead mo antog simbahan madomingo, diri lang ta suroy sa ta, party sa ta. Kay sa pagbag-o, sa pag-okay, ang simbahan rabay tapukanan nato. Kay bawal pa man party. Pero karon mo jo okay na, party, di na kasimba kay ngano man hubog pa man gabi Di na mo simba kay kapoy pa man. Mubalik na sad ang atong spiritual blindness. Mas grabe ang spiritual blindness mga igsoon kaysa physical blindness. Kay kung you are spiritual blind na gani, di natamutuo og Dios. Maunay lisod. Kaya di nakamutuo og Dios. Unang mangutana kita, kaning pagsimba ba? Kaning pagsimba, effective ba na? Na. Mauna ron. Effective ba kuno ang pagsimba? Mangutana na ganita na, you are totally blind spiritually already. So maunay ka piligruhan mga igsoon. Mo kini ang atong ampingan karon. Kabalo naman ta nga kining pandemya adunay gipaabot gaminsay kanato ang Ginoo. Giablian na kita sa atong pagkabuta nga we need God in our lives. Di ba? Giablihan na kita, gipakita na kita nga ang atong kinahanglan ang Ginoo. Pero mo sa na problema, mahimong problema na to puhon o mo-relax na kita sa Ginoo. Una maigsoon ko sa Ebanghelyo nangutana ang Ginoo, unsa may ipabuhat nimo kanako? Nangutana siya sa buta. Ug karon naa mo sa simbahan, nagampo mo ang Ginoo mangutana kaninyo, unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nganong nisimba man lagi ka, nganong nagampo man lagi ka, unsa may ipabuhat ninyo kanako? Amen. Nagatuo ako sa Dios, Amahan makagagaom